Final Big One, kumpirmado na. At eto, may magiging revelasyon pasabog sa magaganap na SONA ni Marcos Jr. So yung mga banateros, mga kabiyaya, isang mabiyayang araw po sa ating lahat at welcome back to my YouTube channel, J. Guevara TV nga po pala. Isa sa mga banateros, brothers. At ito, pag-usapan natin etong matinding revelasyon na mangyayari daw di umano sa SONA ni Marcos Jr. sa darating na July 27. So, ano nga ba ito? Mamaya pag-uusapan natin at bibigyan natin ng mga pwedeng or may mga posibilidad na mangyayari sa SONA. At ito ang pinakamatindi. Ikinuwento mismo ito ng isa sa mga kilalang, isa sa mga kilalang personalidad na sabihin na natin na may alam sa loob at labas ng palasyo. Sa atin mismo, ikinuwento. Agoy! At pag-usapan na rin natin tong pagtatanggol ni Joshua Garcia dito sa kampo ni Vice President Sara Duterte. Isama na rin natin yun na pag-usapan natin nung isang araw about kay ito kasama nga namin si Senator Robin Padilla. So marami tayong mga pag-uusapan ngayon at yung sa Pax Slika. Oo, hindi ko ma-shortcut, nabubulol ako. Pag-usapan din natin yan. Siyempre, bago natin ito simulan, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. May pindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. So pag-usapan muna natin itong about sa kay Senator Robin Padilla. Oh, grabe no. So first time kong na-interview ng harapan si Senator Robin Padilla. So ilang beses na rin kami nagkita. Nakita ko siya nung KOJC Siege. So isa siya sa mga pumunta doon, no? At isa siya sa talagang nagtanggol kay Pastor Apollo Kibuloy at sa mga miyembro ng KOJC. So iyan po ang isa sa mga kagaya na sinasabi kong yung mga senador na dati ay wala silang pakialam sa nangyaring kaguluhan sa KOJC, na ginulo ang KOJC ni Marcos Jr. sa pamamagitan ni Torre at ni Ben-Hur Abalos, ay nagbubukod tanging si Senator Robin Padilla lamang po ang talagang nakisimpatya at talagang wala siyang takot na mabash, wala siyang takot na baka kamungian siya ng ibang mga supporters niya na hindi sumusuporta sa KOJC. Pero alam nyo, sa totoo lang, dahil nga doon sa ginawa ni Senator Robin Padilla na kinampihan niya tong KOJC, ay di hamak na mas pinagkatiwalaan at minahal siya ng taong bayan. Dahil lahat nga tayo halos ng mga Pilipino ay naliwanagan tayo na ganito talaga kademonyo itong Marcos Jr. administration fucking shit. So yun nga doon mga banateros ay talagang sinagot isa-isa ni Senator Robin Padilla yung mga issue katulad nung kay Angel Locsin, yung pagiging makakaliwa ni Senator Robin, inamin niya naman yun. So ang ganda nung mga paliwanag ni Senator Robin Padilla at talagang naipaliwanag niya ng maayos, lalong-lalo na yung kay Angel Locsin. Alam niyo, sa totoo lang, iba talaga din ang mindset nito ni Senator Robin Padilla. Parang talagang, alam mo yun, yung mindset ni Pangulong Duterte, mindset ni Pastor Apollo Kibuloy ay may nahahawig. No, talagang kapag tumropa ka talaga no, sa totoo lang kapag tumropa ka sa matalino, magiging matalino ka din. Kapag tumropa ka sa mabait, magiging mabait ka rin. So ganun na ganun ang nangyari. Dahil talagang matalik na kaibigan ni Senator Robin Padilla etong si Pangulong Duterte at si Pastor Apollo Kibuloy, ay na-adapt niya talaga ng gusto etong kabutihan at katalinuhan nitong dalawang maituturing na nating bayani ng bansang Pilipinas. So kitang-kita nyo naman at ang napakaliwanag ho doon sa pahayag ni Senator Robin Padilla about kay Angel Locsin. Biruin nyo yun diba? So grabe yung sinabi sa kanya ni Angel Locsin, pero ang sinabi niya lang baka may pinagdadaanan kaya naiintindihan ni Senator Robin Padilla. Ganyan dapat. Ganyan ang pagiging senador. Diba? Hindi balat sibuyas. Hindi katulad ng mga iba ng mga punyita na nandyan sa Senado ay sobrang mga balat sibuyas.
kaso dito, kaso doon, kapag binanatan sila, magkakaso. Katulad na lang ng mga Okpo Brothers, tsaka yung iba pang mga senador dyan. Ngayon, may isang senador dyan na gaya-gaya na naman sa issue. Sino ba to? Sino to, ha? May gaya-gaya dyan sa issue na senador na si Risa Ontiveros na may threat na naman daw sa kanya. Kasi siguro naisip niya, siguro pumasok sa utak nitong boba na to, na, ay, may threat kay Robin kaya tumaas yung survey. May threat kay BP Sara kaya tumaas yung survey. So gagayahin ko din, magte-threat din ako para tumaas ang survey ko. Sira ulo, hindi yun ganun. No, talagang wala talagang may gusto sa'yo. Ay, di kasi totoo naman, alam nyo, yung ginagawa kasi yung pinagkaiba ni Senator Robin Padilla at ni Ontiveros, sobrang layo. Si Senator Robin Padilla nagpapakatotoo. So, hindi siya masyadong sa English, okay lang. At least nagpakatotoo siya. Yun yung gusto kasi ng taong bayan, magpakatotoo kayo. Hindi yung nagpapanggap kayo na matalino pero boba naman talaga kayo. Yung saklap nitong si Risa Ontiveros, no? Alam nyo kung ano na lang pinaggagawa niya sa sarili niya, hindi pa rin siya makaangat-angat sa survey. 0.1. Deserve mo naman kasi yan. Tsaka karma mo yan. Yung karma na napapala mo ngayon dahil doon sa ginawa mo sa KOJC na pangbababoy mo kay pastor, talagang harap-harapan, ibinulgar mo sa buong Pilipinas na ikaw ay sobrang hindi mapagkakatiwalaang politiko na hindi na mananalo kahit kailan. Karma mo na yan. Oo, sa ginawa mo sa KOJC, ginawa mo kay pastor, ginawa mo at sa lahat ng mga pinaggagawa mong kabulosdogan, pagbayad mo ng witness na si alias Rene para idiin si pastor, ngayon karma mo na yan. Kaya deserve mo yan, motherfucker. So mabalik nga tayo kay Senator Robin Padilla at doon nga ay napag-usapan nga po namin etong about sa hinihimok siya ng taong bayan na maging vice president siya ni BP Sara sa darating na 2028 election. Alam nyo, talagang hindi niya rin talaga din alam, hindi niya rin talaga rin masagot ng diretso. Pero kung yun nga daw ay kung hihilingin nga daw ni Pangulong Duterte at hihilingin at gusto ni Vice President Sara Duterte ay hindi siya magdadalawang isip na tugunan yung kagustuhan ng bawat Pilipino na maging Vice President siya ni BP Sara Duterte. Alam nyo, sa totoo lang sa hanay ng mga Duterte supporters, sobrang daming pwedeng ihambing or sobrang daming pwedeng idikit or gawing Vice President ni BP Sara sa 2028 election. Nandyan, so una-una, number 1, si Pastor Apollo Kibuloy, Senator Robin Padilla, no? Senator Rodante Marcoleta. Although kay Senator Bato at Bongo, siguro pwede rin Senator Bongo, pero Senator Bato kasi medyo alanganin eh. No, medyo hanggang ngayon kasi hindi ko pa rin talaga makalimutan yung ginawa niya or yung mga sinabi niya kay Torre noon. Sorry po, hindi naman po sa nagtatanim ako ng galit. Kaso nga lang yun yung isa sa pinaka pangit na nakita kong ginawa ni Senator Bato de la Rosa, yung parang binigyan niya ng sungay, binigyan niya ng basbas etong sila Torre na kapag papasok kayo sa KOJC compound ay magdala kayo ng sandamakmak na baril. So hindi naman ganun yung totaling pagkakasabi ni Senator Bato de la Rosa, pero yun ang gustong ipahayag. Kaya yun, medyo nagdalawang isip talaga na ako. Pero binoto ko si Senator Bato de la Rosa bilang senador. No, pero kung about naman sa pinakamataas at magiging vice president siya, siguro medyo mas deserve pa nila pastor ni Senator Robin Padilla at maging senador na lang muna siya. Sarili kong opinion yan, wag po kayo mo-open mga banateros ha. Mahal ko po si Senator Bato de la Rosa, pero ako po ay nagpapakatotoo lang sa gusto kong ipahayag sa inyo na ako ay tutol ako sa pagiging Vice President. Pero kung halimbawa man napiliin siya ni BP Sara Duterte at ni Pangulong Duterte, susuportahan ko po si Senator Bato de la Rosa na maging Vice President. Pero kung halimbawang kagustuhan niya lamang na maging Vice President, medyo tagilid ho tayo dyan.
Pero kung halimbawa man na kung ang kalaban sa kabila ay si Lenny or yung mga tulongges dyan, sila Ontiveros, sila Trililing, sila Torre, mas hamak na pipiliin ko si Senator Bato de la Rosa, syempre. So, kayo ba mga banateros, kung ako tatanungin ko kayo, ay sino ba ang deserve na maging Vice President ni VP Sara Duterte? Kasi kung si Senator Robin Padilla, okay na okay eh. Si Pastor Apollo Kibuloy, okay na okay kasi kung ano man yung hadikain ni Pangulong Duterte sa Pilipinas, sa tutusin nga kung mapapanood nyo lang, kung pinakinggan nyo lang yung mga plataforma ni Pastor Apollo Kibuloy nung tumatakbo siya ng senador, ay dihamak na sobrang ganda. Biruin nyo yung siya nga lang ang nakaisip nung tren, no, nung bullet train na iikot sa buong Pilipinas. So sobrang ganda ho nung proyekto na yan, at ang pinakamaganda pa doon ay naka-compute na kung magkano yung gagastusin. Biruin mo sa 3 trillion may sandamakmak na tayong mga kalsada at may bullet train pa tayo sa bansang Pilipinas. At hindi lang yan, syempre may mga iba pang inad doon si Pastor Apollo Kibuloy, at marami pa siya talaga, sa tutuusin lang. Sobrang dami pang plano ni Pastor para sa Pilipinas. At talagang alam mo yung masasabi mong safe, naka-secure, talagang hindi ka mag-iisip na yung pondo ng Pilipinas, kagaya lang ho ngayon na ang hinihingi na naman nilang pondo ay 7.2 trillion, 'di ba? So hindi ka mag-iisip na yung 7.2 trillion na yan ay mapupunta sa wala. Kasi alam mo na may mapupuntahan yung pera ng taong bayan. Alam mo na talagang may patutunguhan na maganda yung pera ng taong bayan. Ganun dapat ang kailangan natin na maging katandem ni Vice President Sara Duterte. At syempre, yung hahabol. 'Di ba? Yung hahabol sa mga korap na naging timawa ngayong panahon na to ni Marcos Jr. Syempre, nakikitaan din natin diyan si Pastor, no, nang talagang masasabi natin habulin niya lahat talaga yan. No, hindi dahil sa gumaganti siya, ha. Hindi ho ganoon, wala hong ganoon, walang bokabularyo ang KOJC or si Pastor na maghabol or maghigante sa mga tawag dito, sa mga nag-agrabyado sa kanya. Pero syempre, halimbawa si Risa Ontiveros, may issue sa PhilHealth, may issue sa insertion. So, natural na kanyang habulin yan kasi nga lumabag sa batas at talagang isa siya sa mga nakinabang sa mga nawawalang pera ngayon sa pondo ng taong bayan. So, gano'n na gano'n din naman kay Senator Robin Padilla at kay Senator, isa pa sa mga gusto ng taong bayan itong kay Senator Rodante Marcoleta. Yun nga lang, ang iniisip ko lang ho dito kay Senator Rodante Marcoleta ay medyo may edad na rin. So, ako gusto ko rin naman na maging Vice President siya. Pero kung papipiliin siguro tayo, kasi hindi ko naman sinasabing mahina si Senator Marcoleta, pero kung pagdidikitin natin ng dalawa, si Senator Marcoleta at si Pastor Apollo Kibuloy, ay dihamak na mas malakas si Pastor dahil ano to kasi, sana ito sa bundok, sana ito sa trabahong mabibigat, sana alam mo yun, talagang batak ang kanyang katawan sa hirap. Dahil lang si Pastor kaparehas lang yan ni Pangulong Duterte, at talagang nagsimula sa pinakamababa hanggang sa, 'di ba, sa naging okay na ngayon. At talagang masasabi natin, iba kasi yung tsaka yung mindset, yung walang kinakatakutan din na makulong man, kung makulong, basta ito yung prinsipyo ko, ipaglalaban ko. Yun yung mga dapat nating maging Vice President ng Pilipinas. So, nakadepende pa rin niya kay VP Sara Duterte kung sino talaga yung gusto niyang kunin bilang Vice President niya sa 2028. At ito, pag-usapan na nga rin natin itong mapatungkol dito kay Joshua Garcia. Alam nyo, nakailang vlog na rin tayo dito about kay Joshua Garcia. Pero ngayon, ang tapang po ni Joshua Garcia na sinabi niya mismo na wala siyang pakialam
sa mga bumabati ko sa kanya, mag-unfollow kayo kung mag-unfollow kayo. Basta ako, susuporta ako sa mga Duterte. Ganyan dapat. Alam nyo, yung si Raisa May Dizon, si Joshua Garcia, ang mga tinutularan dapat ng ibang mga artista dyan. At syempre, hindi si Tampurorot, Angel Locsin. Ito dapat ang sinusuportahan nyo sa mga artistang takot. No, hindi naman namin din kayo masisisi na bakit natatakot kayo na lumabas at magsalita sa nangyayaring korupsyon sa bansang Pilipinas. Kasi nga, yung yung mga senador, mga kilalang tao, ipinapakulong ng administrasyon kapag nalaman nilang humadlang ka or bumatikos ka sa kanila. What if pa kayo, mga artista lang kayo. Mga artista lang kayo na may mga endorso, may mga ini-endorse na pwedeng mawala din sa inyo. So naiintindihan din naman namin yon ng mga Duterte supporters. Pero wag lang dumating sa punto na babanat-banat kayo sa mga Duterte. Lalo katulad nito ni Angel Locsin, 'di ba? Na imbis na kalabanin niya yung mga korap sa bansang Pilipinas, ay ang ginagawa niya, kung sino pa yung mga lumalaban sa mga korap, kung sino yung kung sino yung lumalaban sa korupsyon, siya pa yung binabanat-banatan, gagaya lang nung sinabi niya about kay Pastor, about kay Robin Padilla. So napakapangit nun. So ito yung magandang halimbawa na ginagawa ni Joshua Garcia at ni Raisa May Dizon na wala silang pakialam kahit mawalan sila ng mga supporters. Basta sumuporta sila sa tama at alam nilang nasa tama sila dahil Duterte ang kanilang sinusuportahan. Yung ibang mga artista diyan ang susuportahan nata sa 2028 yung pagtakbo ni Vice Ganda bilang presidente ng bansang Pilipinas. Alam nyo, hindi ko naman minamaliit si Vice Ganda. Lahat naman tayo may mga magagandang pangarap or plano sa bansang Pilipinas, lalo't isa ka sa mga naaapektuhan sa nangyayaring korupsyon ngayon. Kaso kung ipapantay mo o riyahalin tulad mo si Vice Ganda kay VP Sara Duterte, sobrang layo naman. Sobrang layo. Unang-una, yung pagiging matapobre, pagiging masama ang ugali ni Vice Ganda, malayong-malayo kay VP Sara. So although baka sabihin ng mga basher dyan Jay, tumutulong si Vice Ganda. Wala tayong problema doon. Tumutulong siya, oo. Dapat lang. Sobrang yaman niya na. Dapat niya lang talagang tumulong. Kaso hindi talaga Biruin mo, doon pa lang. Ito yung isa sa pinaka number 1 na basihan na para maging isa ka sa mga pinuno ng bansang Pilipinas. Ito, number 1. Sumusuporta si Vice Ganda kay Leni Robredo. Wala namang problema doon. Ang tanong, may nagawa na ba si Leni Robredo na ikinaganda ng Bicol or ng kanyang pinamumunuan? 'Di ba? Wala. So kung sumusuporta ka sa taong wala namang nagawa at ikaw mismo ay gusto mo ring tumakbo bilang isa sa mga leader sa bansang Pilipinas, so ano rin ang magagawa mo? Di wala. Pangalawa, alam naman natin na puro millennials ang sumusuporta kay Vice Ganda. May mga ugali kasi siya na talagang hindi dapat ma-adapt ng mga kabataan. Hindi ko sinasabing bakla siya. Wala tayong problema sa pagiging bakla. Ang problema lang natin, bakla ka na, pangit pa ang ugali mo or nakaka-impluwensya ka pa sa mga kabataan, sa kabastusan, sa buti sana kung joke lang Kaso minsan kasi si Vice Ganda, below the belt na yung ginagawa niyang joke, below the belt na yung mga ginagawa niyang biro. Kaya kung usapan lamang Vice Ganda versus VP Sara, napakalayo ni Vice Ganda. Kaya wag nyo na i-push yan, mga punyita kayo. At mapunta naman tayo dito sa isang rock icon. Ito daw to, or blind item. Isang rock icon, legendary icon rock. Tana batong-bato Isang rock icon na di umano'y isang adik or nagpupulburon at isa din siyang Becky. Sobrang angas nito. Sobrang angas nito sa mga concert, sa mga kanyang music video, sa kanyang mga live performance. Sobrang angas nitong rock icon na to. Pero siya po ay katulad din po siya ni Bongbong Marcos Jr. na
nagpupulburon, no? At ito pa ang pinakamalupit. Akala natin, so sobrang angas niya mag-perform sa mga live. Ito pala ay isang bading. Wala naman po sanang masama doon sa pagiging bading. Kung ilantad mo at magpakatotoo ka. So tatanggapin yun. Wala naman hong problema doon. Ang problema doon, adik ka. Yun ang problema doon. Ang pangatlong problema pa doon, yung magsasalita ka na mga bobo ang mga Duterte supporters or may mga sakit sa pag-iisip, ang mga Duterte supporters ay doon ka nagkakamali. Kung may sakit kami, patunayan mong adik kami. 'Di ba? Patunayan mong may sakit kami sa pag-iisip. Ikaw, may patunay sa'yo na adik ka. May patunay sa'yo na bakla ka. Ikaw, wala kang magiging patunay sa amin na may mga sakit kami sa pag-iisip. Shoutout dyan sa rock icon na yan, kung sino ka man. Hindi kita papangalanan, syempre, hindi naman ako kasing tangang kagaya mo. At ngayon, hindi na rin kami magtataka bakit sumusuporta ka kay Marcos Jr. Dahil parehas kayong adik. Sabi ng kapatid niya na si Amy Marcos. O sinabi ng kapatid niya yan, ha? Baka na naman sasabihin nyo, Jay Guevara naninira o ano, pinagsasabi sa Pangulo naming mahal na mahal. May mga iiyak na naman dyan. Sabi yan ni Senator Amy Marcos na adik ang kapatid niya. So, sino ba papaniwalaan natin? Siyempre, ang kapatid niya. Kasama niya yan simula bata hanggang sa pagtanda. Hindi katulad ni Auntie Claire na humimod lang sa tumbong ni Marcos Jr. Akala niya kapamilya na rin siya ni Marcos. Hayop na tong mga tuno. Hindi, sa totoo lang nagtataka ako dito sa mga anti-Duterte. Sila na yung may sakit sa pag-iisip. Sila na yung may bisyo na malala kagaya na lang ng pag-hit-hit ng pulburon. Sila na yung may kapansanan, may diferensya, 'di ba? So sila pa yung ang lalakas manglait. Ang lalakas nyo manglait, bakit? Pogi ba kayo? Bakit? Matatalino ba kayo? Bakit napakalilinis nyo ba? Putang ina, adik ka nga eh. 'Di ba? So paano mong maipagmamalaki sa amin na dapat ka naming paniwalaan na lahat ng supporters ng mga Duterte ay may sakit sa pag-iisip? Adik ka nga. O sige, tanggalin na natin yung pagiging bakla mo. Ay, kung mahilig ka sa hotdog, ayaw mo sa tilapia, edi go. Kanya-kanyang taste yan. pero yung sasabihan mo kami na may mga diferensya kami sa pag-iisip, puta na, tumingin ka muna sa sarili mo. Di hamak na mas mukha pa kahit tayong dalawa na lang di hamak na mas mukha pa akong tao kaysa sa'yo. Nginan to, lakas ng loob mga panglait. Tignan mo nga itsura mo kapag naghubad ako ng brief. Kamukha mo siya. Kamukha mo yung itlog ko. Sa bagay, hindi na rin naman to bago sa mga loyalistang tanga, sa mga pingyawa, sa mga dilawang tae. Hindi naman na to sa kanila, hindi naman na to bago. Talagang ganito yung nila, ganito yung kanilang style para lang labanan o ipaglaban yung kanilang mga sinusuportahan. Kadalasan, katulad na lang nung namatay na vlogger, lagi mga banat nun, kesyo may kabit si BP Sara, kesyo nagpalaglag ng bata si BP Sara, kesyo malandi daw si BP Sara. So, yung mga issue niya, yung mga issue na ibinabato nila, puro pang personal at ka-fake newsan lamang. Kung hindi nila, kasi una-una, wala naman silang mga otak, paano sila mag-aanalisa? Kay Banat Bay nga lang, halos kahit nga magtulong-tulong sila lahat hindi nila kaya. Kahit ako nga lang 'di ba? Biro mo, nag-iiyakan na sila doon sa usapang Boss B, 'di ba? Nag-iiyakan na hindi nga makarebat-rebat ng maayos na rebat doon sa mga ibinabala ko sa kanila or ibinabalik ko sa kanilang mga rebat, 'di ba? So yung isang baklang hukluban na bayot na vlogger ni BBM tatadta rin ang kaso ng INC dahil pinagbibintangan na tumumba daw doon sa anak-anakan niyang naging corn beef. 'Di ba? So ganyan naman yung nila, ganyan naman yung kanilang estilo. Kadalasan kami, sasabihan ako, palagi ako sinasabihan, inano mo yung 13 years old. Sino ba naman tanga 13 years old? Di nakulong ako, di sana nakakulong ako ngayon. So, 'di ba? Sobrang ka-fake newsan, sobrang kagaguhan, sobrang puro pamimersonal. Katulad sa ibang mga banateros,
Katulad nung isang vlogger na dinamay pati yung asawa at anak ni Sir Jack dahil bingot si Sir Jack, may kapansanan si Sir Jack. So pati yung bata at asawa dinadamay nila. Si Coach Oli, si Banat Boy, sinasabihan nilang bakla. So hindi kasi nila kaya yung agrumento na ibinabato ng bawat Duterte vloggers or DDS supporters. Kaya ang ginagawa nila, puro panglalait na lang. Kagaya nitong rock icon na to. Alam mo sir, sa totoosin lang, isa sa mga kanta mo, ang mga isa sa mga nag-push din sa akin na kumanta. No, sa mga hindi nakakalam, ako po'y kumakanta kapag ako po ay mag-isa lamang. hindi ko siya sabing kumakanta talaga ako Pero mahilig po ako sa kanta. Obvious naman, 'di ba? Kulang pa nga ng mic dito 'yan sa gilid. Pero soon malalagyan na natin ng mic tattoo 'yan dito sa gilid dahil sa sobrang hilig ko talaga sa pagkanta. Ngayon, sir, kung ito man ay mapapanood mo at makukutuban mo na ikaw nga tong yudiputa ka, magbago-bago ka na. Una-una, palaos ka na, pawala ka na sa mundo. Pangalawa, mabisyo ka pa, bakla ka pa, malapit ka na talagang mawala sa mundo. So although gets naman namin kung bakit ganyan ang mindset mo dahil nagsasyabu ka nga, dahil nagdodroga ka, so okay lang naman yon. Kaso nga lang, magbago-bago na. Yan ang payo ko, magbago ka na, hindi pa huli ang lahat, pwede ka pang magbago at pwede mo pang ituwid yung mga pagkakamaling ginagawa mo ngayon. At tigilan mo yung kakadamu mo, kakabisyo mo. Ha? Oo, balita ko pati rugby daw pinapatulan mo kapag hindi na pag hindi na umaarok sa utak mo yung pulburon, rugby yung tinitira mo. Ang lupit mo, idol. Alam nyo ba na itong Pax Silica ay sobrang laki na makukuha or masasakop nito ng mga lupain kapag ito ay naitatag sa bansang Pilipinas. At pwede ring maging delikado ang mga iniinom nating tubig ngayon kapag naituloy ang Pax Silica dito sa bansang Pilipinas. At alam nyo ba kung gaano kalawak ang pwedeng konsumuhin na lupa or ari-arian sa bansang Pilipinas itong itatayong Pax Silica na to? Nasa 444,000, no? 444,000 na Araneta Coliseum ang makukonsumong lupa nito, ang makukonsumong lawak nito. Sobrang lawak nito mga banateros, mga kabiyaya. Mali pala ako. Nasa 444 na Araneta Coliseum ang lawak ng pwedeng masakop ng ipapatayong mga establishment ng Pax Silica dito sa Pilipinas. At ang malupit pa dito, alam nyo ba kung sino ang pinaka-promotor nito? Amerika na may hinala tayo na kumukontrol sa administrasyong Marcos ngayon. At malamang sa malamang, bukod sa maapektuhan tayo sa tubig kapag sa oras na talagang nandito na yan, na itatag na yung Pax Silica dito sa bansang Pilipinas, ay may posibilidad na mahihirapan din tayong palayasin kapag sa oras na maging wala talagang maitutulong yung Pax Silica dito sa bansa natin. Alam nyo naman mga ugali ng mga Amerikano, 'di ba? Sobrang, alam mo yun, sobrang talagang hate na hate, sobrang basura, alipin lang ang tingin sa atin yan. Tapos ngayon magtatayo sila ng company na Pax Silica dito. Yung Pax Silica na yan po yung mga computer chips na magiging pabrika ng computer chips. Dito sila gagawa niyan. So, ang masaklap niyan, kung bakit apektado or mas di hamak na mas maapektuhan yung tubig na iniinom natin, dahil kukonsumo ng talagang trilyon na galon or talagang sobrang daming konsumo na tubig ang kukonsumuhin ng Pax Silica na company na yan. Dahil syempre, machine yan at alam naman natin na umiinit at yung tubig lamang ang isa sa mga pwedeng maging sandalan yan para mag-cool down or lumamig yung mga makina, oras, minuto or araw. AI, data center, so yan po yung mga makikita natin dyan sa Pax Silica na yan. Ang masaklap dito, sumali po ang Pilipinas dyan. So maaaring yung Pax Silica na yan ay kumuha or maging talagang rito sa Pilipinas. At yun nga yung kinakatakot ng iba
ay baka alam naman natin na walang problema, walang pakialam ang administrasyong Marcos sa kalusugan natin. 'Di ba? Biruin mo yung baha nga gustong ipainom sa atin eh. Kaya pala. So yung Paxilica, kukonsumo ng sandamakmak na tubig. Kaya pala pinapaipon ni Bongbong Marcos yung tubig baha. Ipunin at gagamitin pala sa Paxilica. At ito pa malupit. Itatatag daw itong Paxilica sa New Clark City sa Tarlac. Biruin mo kung halimbawang 444 na Philippine Harina ang magiging sakop ng Paxilica, ang dami nating mga Pilipino na nangangailangan ng lupa, nangangailangan ng kabahayan para may masilungan. Pero mas ilalaan pa ng gobyerno sa Paxilica dahil alam nilang makikinabang sila. Alam nilang magkakapera sila dito, malaking pera ang kikitain nila dito. Ang masaklap pa niyan, baka magulat na lang tayo na talagang pag dumating sa punto na mapagtanto ng bawat Pilipino na yung Paxilica na yan ay walang magiging talagang hindi natin mapapakinabangan dito sa Pilipinas, baka magulat na lang tayo na binenta pala sa kanila yung pagtatayuan ng Paxilica. So wala naman sana problema mga banateros, wala naman problema kung halimbawa naman talaga kung ito ay makakatulong para sa atin. Kaso wala ho kasing ibinibigay na sapat na impormasyon, sapat na detalye kung ano ba talaga ang pwedeng magiging after or magiging feedback sa taong bayan or magiging eto ba ay makakatulong ba to sa agriculture, makakatulong ba to sa sistema ng Pilipinas, hindi ba ito makaka-apekto sa pollution, sa hangin, sa tubig. So wala kasi silang ibinibigay at wala silang ipinapahayag. Kaya ngayon yung taong bayan natatakot na baka kapag naitatag yung Paxilica dito sa bansang Pilipinas ay problema pa tayo. Di hamak, imbis na makatulong baka mamroblema at baka yung mga negosyante lang at baka yung mismong korap na gobyerno lang ngayon or yung korap na administrasyon ngayon, yan lang yung makinabang dyan sa Paxilica na yan. Kaya talagang dapat natin suriin din natin ng maayos yan at number one, wala tayong tiwala sa mga Amerikano. Okay mga banateros, dito naman tayo sa ICC versus Amerika or versus Donald Trump. So eto nga mga banateros, mga kabiyayas, tinawag pong baliw or may diferensya sa pag-iisip nitong ni Rubio, etong mga miyembro ng ICC. So eto po babasahin natin ang kanyang komento. Sabi dito, tinawag na lunatics at craziest ang mga nasa ICC. Muling binatikos ni US Secretary of State Marco Rubio ang International Criminal Court or tinatawag na ICC. Matapos niyang tawaging lunatics at craziest ang ilang nasa likod ng tribunal. Sa panayam sa sidelines ng Asia Foreign Ministers meeting sa Pasay City ni Rubio, iginiit din niya na hindi kailanman papayag ang Estados Unidos na magpasailalim sa jurisdiction ng ICC ang mga opisyal o sundalong Amerikano. Kung gusto ng ibang bansa na lumagda at maging bahagi ng organisasyon, iyan nasa kanila yon. Pero hindi kami sasali at hindi namin hahayaang ipataw ng ICC ang jurisdiction nito sa mga Amerikano. Ganyan. Ito din dapat, alam niyo sa totoo lang, ito rin dapat yung isa sa mga inaano ni Marcos Jr. na dapat ay kapag rules or batas lang ng Pilipinas, dapat yun lang yung pairali natin. Anak ng teteng kaano-ano ba natin yung mga hayop na ICC na yan? Wala namang kwenta yan. Wala naman tayong jurisdiction dyan. Tapos na tayo dyan. Kaya sobrang nagtataka ako bakit sobrang talagang hinahangaan at sinusuportahan ni Marcos Jr. yung ICC na yan. At malupit pa rito,
no? Yung kapwa nating Pilipino ay gustong ipadala doon. Kaya nga ako nananawagan ako sa kung sakali man, hindi naman siguro masama na magbaka sakali na mapanood to ni Donald Trump. Kapal ng mukha ko, no? Na talagang dapat lang talaga na wasakin yung ICC na yan dahil isang ano yan lunatics ka ika nga ni Rubio or tinatawag na alam mo yun talagang pangdemonyo lang talaga yung mga baliw lang talaga naniniwala. Sa totoo lang, baliw lang ang naniniwala dyan sa ICC na yan. Walang kwenta ang ICC na yan. Talagang pabagsak na sana talaga yan Pawala na yan Binuhay lang ni Marcos Jr. yung ICC na yan. At ngayon, kaya ngayon ay nagpapatuloy ang ICC dahil kay Pangulong Duterte. Dahil sa kagagawan ni Marcos Jr. So talaga dapat mawala yan. Dapat nga bombahin na lang yan na wag pala. Andun pala si Pangulong Duterte. At isa na rin po yan pala sa natanong natin. Nakalimutan ko kanina. Isa na rin po pala yan sa natanong natin kay Senator Robin Padilla na papayag ba sila na kapag binasak ng Amerika at ng Russia etong ICC ay papayag ba sila na hindi pauwiin si Pangulong Duterte sa bansang Pilipinas? Kasi may isang interview si Ombudsman Boying Remulla na kapag nakalaya na daw etong si Pangulong Duterte sa ICC ay hindi daw nila papabalikin dito or papapasukin dito sa bansang Pilipinas. At ayun nga yung tinanong natin kay Senator Robin Padilla at kay Sir Lito na unang-una bawal sa konstitusyon yun, paglabag sa konstitusyon yun. Pilipino yan. Diba? Filipino citizen yan tapos hindi mo papauwiin dito sa bansang Pilipinas dahil sa sarili mong intensyon, dahil sa sarili mong galit sa kanya. So sobrang maling-mali ho yun. Kaya isa yan sa mga abangan natin na sana talaga ipanawagan din natin sabay-sabay na sa Amerika at Russia na wasakin na yung ICC na yan dahil wala talagang naidudulot yan sa iba't ibang bansa dito sa mundo at lalong-lalo na sa Pilipinas. At ito mga banateros, pag-usapan na po natin itong matinding revelasyon or pasabog na magaganap sa SONA ni Marcos Jr. At dito, sa final big one na kamakailan lang nung isang araw na i-vlog ko na to, na may 3 relihiyon na sureball na or may mga isang grupo na talagang masasabing ito na yung last, ito na yung final na hakbang na para matigil na itong korupsyon. So kumpirmado at totoo po daw na mangyayari yon. At isa pang pinaka malupit dito ay etong tawag dito, etong revelasyon na magaganap sa SONA ni Marcos Jr. May isang kilalang personalidad na nagkwento ho sa amin ni Banat Bay. Kasama ko si Banat Bay doon. Kaya masasabing hindi ako nagsisinungaling. Na may gagawin daw matinding palabas si Marcos Jr. sa darating na SONA. Hindi ko po alam kung ano, hindi ko pwedeng idiretsuhin sa inyo kung ano yung binanggit niya sa amin ni Banat Bay. Pero may mangyayaring matinding palabas daw sa SONA. No? Na talagang ikakagulat daw at gusto lang, ang masaklap dito ay papalabasin lang na talagang etong si Marcos Jr. ay may nagawa. Kasi nga, kung iisipin natin, nung huling SONA ni Marcos, sabi niya, mahiya naman kayo. Diba? Talagang binanatan niya yung mga kurap sa gobyerno. Pero yung mga nagpapalakpakan, hindi lang din yung mga kurap na nasa harap niya. So ngayon, wala tayong naiisip na pwede niyang ikwento or sabihin sa SONA na nagawa ng administrasyon. Hindi niya naman pwedeng ipagmalaki yung pagkakulong ni Rodante Marcoleta at ni Senator Jingoy Estrada at pagtatago ni Bato de la Rosa dahil yung mga yan ay lumalaban yan sa korupsyon. So hindi niya pwedeng ipagmalaki sa SONA yon. So eto nga yung sinabi nito nung isang kilalang personalidad na kinuwento sa amin ni Banat Bay na etong mangyayaring SONA sa darating na Lunes may matinding palabas, may matinding pasabog na gagawin si Marcos Jr. At eto pa, ang isa pang pinakamatindi, etong the final big one na mukhang magsasabay-sabay doon sa mangyayaring palabas
ni Marcos Jr. at mukhang sasabayan nitong the final big one. So ito kabang-abang yung mangyayari sa Lunes na yan. Ha? May mangyayari na bang laglagan? May mangyayari na bang pagbabago? Or ito na ba yung sinasabi nating demokrasya? Or ito na ba yung sinasabi nating magiging payapa na ulit ang bansang Pilipinas at mauubos na ang mga korap sa Pilipinas? Ano kaya ang mangyayari sa Lunes sa SONA ni Marcos Jr.? So yung mga panateros, hanggang dito na lang yung vlog natin. Ano pong magiging opinion nyo sa mga napag-usapan natin, lalong-lalo na dito sa mangyayaring SONA ni Marcos Jr. sa darating na July 27, Lunes. So hindi naman po ito kabang-abang dahil kay Marcos Jr. kasi alam naman natin walang kwenta mga ang pinupunto ko dito yung mangyayaring pasabog. So kayo, ano pong hula nyo? I-comment nyo lang po dyan sa baba at ating babasahin nga. Siyempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pipindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. At mega love shoutout sa lahat ng OFW, Hero Abroad, saan man panig ng mundo, sa ating mga mahal na senior citizen, at sa lahat na sumusuporta sa Banateros Brothers, SMNI, DCAR 1026, Vox Populi, kay Pastor, at sa pamilyang Duterte. So maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace. And bye-bye. Yan ang Banatero, walang inuurungan. Pag tama palak